Anika POV. Daddy. Palahaw na iyak ni Leo ang unang sumalubong sa akin, pagkapasok ko pa lang sa loob ng mansion. Nasa sofa sila nakaupo, habang inaalaw ni Ella ang bata kasama si Papa. Daddy. I want my daddy. I want to see my daddy. Iyak na sambit ni Leo. 3 linggo na ang nakakalipas, pero wala pa ring improvement si Elias. Hindi pa rin siya nagkakamalay ngayon. Labis na ako nag-aalala sa kalagayan niya. Magigising pa kaya siya? Ate, buti at dumating ka na kanina pa, iyak nang iyak si Leo, hindi na namin alam ang gagawin sa kanya. Hinahanap niya si Kuya Elias. Frustrated na sambit ni Ella. Lumapit ako sa anak ko, at niyakap siya ng mahigpit. How is he? Tanong ni Papa. Wala pa rin nagbabago, ganun pa rin. Walang ganang sabi ko. Mommy si Daddy po. Baby. Si Daddy baka hindi mo pa siya makikita sa ngayon. Gumagaralgal ang boses ko, habang sinasabi iyon. Bakit po Mommy, saan po nagpunta si Daddy? Tanong ng inosenteng bata. Umalis lang siya baby, pero don't worry babalik din si Daddy hintayin mo siya ha. Yes po Mommy, miss ko na po kasi siya, I want to play with him na po. Hinaplos ko ang buhok niya, at dinampyan ng halik sa kanyang pisngi. Nahuli na po namin ang kriminal. Pero ayaw niyang magsalita kung sino ang nag-utos sa kanya. Saad ng isang pulis. Napayakap si Tita Althea kay Tito Dylan, at nag-umpisang humikbi. Sino naman kaya ang walang hiyang gumawa nito kay Elias? Sambit ni Samantha, nandito siya ngayon sa hospital. Nakayuko lang ako at nag-isip kung sino ang pwedeng makatulong sa amin. Biglang pumasok sa isip ko si Styles, ang best friend ni Elias. Ayon sa nakalap ko na balita, si Styles pala ay isang leader ng mafia dito sa Pilipinas. Tumayo na ako sa pagkakaupo, kailangan ko makausap si Styles, kailangan malaman niya ang nangyari sa kaibigan niya. Tita, Tito aalis muna po ako, babalik din ako mamaya. Paalam ko sa kanila, tumungo naman si Tito Dylan bilang sagot. Nag-umpisa na ako maglakad, nang may tumawag doon sa pulis na kaninang kausap namin. Hello, ano mga baplaks kayo? Bakit hindi nyo binantayan ng maayos? Isang tao lang pero hindi nyo nagawang bantayan. Mariing sambit ng pulis. What happened? Tanong ni Tito Dylan. May grupong pumasok sa headquarters, at kinuha ang suspect, walang nakakakilala, dahil lahat sila ay nakasuot ng itim na bonnet. Sambit ng pulis at nagpaalam na ito, nagmadaling umalis. Kailangan ko talaga makausap si Styles. Agad kami nagtungo ni Randy sa kumpanya ng Montenegro, pagkakaalam ko siya ang namamalakad nito. Nasa lobby pa lang ako, nang harangin ako ng 10 kalalakihan, lahat sila ay nakasuot na itim na suit. Ma'am saan ho kayo pupunta? Tanong ng isang lalaki. I'm Anika, I need to talk to your boss. Aniko. Sino sa kanilang dalawa? Saad ng lalaki. Bigla naman ako naguluhan sa tinuran niya. Sinong dalawa ang tinutukoy niya? I mean ma'am sino sa dalawang boss namin ang gusto mo makausap? Si Boss Finex Montenegro ba o si Boss Styles Kingston? Tama ba ang narinig ko si Finex ay boss din nila, ang liit talaga ng mundo? I want to talk to Mr. Kingston. Seryosong sabi ko. Mula sa bulsa ng slacks na pantalon niya, ay kinuha niya ang cellphone niya doon. Tumalikod siya at lumayo ng kaunti sa akin, at may tinawagan ito. Ilang segundong pakikipag-usap, ay bumalik ito sa akin. Kung gusto mo makausap si boss, ay magpunta ka sa mansion ng Montenegro. Ito ang card ipapakita mo lang ito sa guard ng subdivision, para papasukin ka. Ani nito pagkatapos ay inabot sa akin ang isang kulay itim na card, may number na nakalagay dito, parang isang code. Tumalikod na ang mga lalaki, at bumalik sa kani-kanilang pwesto, kung saan sila nakatayo kanina. Agad naman ako sumakay sa kotse, at mabilis naman ito pinatakbo ni Randy. Pagkarating namin sa labas ng subdivision, ay dahan-dahan kami tumapat sa guard house. Inabot ko kay Randy ang black card, para ipakita sa lalaking nakasuot na itim na suit. Parang hindi ito mga normal lang na bodyguard, kung kikilatisin mo. Nakita ko na in-scan ng lalaki ang card sa screen, hindi ko alam kung ano iyon.
Pagkapasok namin sa loob ng subdivision, ay tumigil ang sasakyan sa tapat ng isang malaking gate. Sa gitna ng gate, ay may nakaukit na malaking letrang M. Automatiko na bumukas ito, kaya pumasok na kami roon. Ma'am Annika, sigurado po ba kayo dito? Nakakatakot po kasi ma'am, para kasing hindi tayo makakalabas ng buhay dito. Sa ore pa lang nito sa loob ay nakakakilabot. Ani ni Randy. Randy, kilala ko at kaibigan ni Elias ang may-ari ng mansion na ito. Saad ko. Inilibot ko ang aking paningin sa kabuuan. Malawak ang kabuuan ng pavilion ng mansion. Sa bawat sulok ay may mga armadong nakatayo roon, sobrang taas din ng pader na nakapalibot sa buong mansyon. Pagkalabos ko ng sasakyan, ay may sumalubong sa akin ng isang lalaki na kapulang suit ito. Miss Diaz, this way. Saad nito at ginaya ako patungo sa loob ng mansyon. Bumaba kami sa isang underground, at naglakad sa mahabang pasilyo nito. Tumigil kami sa pinakadulong pinto ng isang silid. Kulay pula ang pinto. Pagbukas niya sumalubong sa akin ang malamig na hangin, na nanggagaling mismo sa aircon. Pagkapasok namin sa loob, ay 2 tao ang nadatnan namin doon. Si Styles at ang asawa nitong si Eve. Nakaupo si Styles sa swivel chair, habang ang asawa nito, ay nakaupo sa kandanggan niya, habang ang isang braso ng babae ay nakasukbit sa batok nito. Napatingin silang dalawa sa direksyon ko. Hey, pretty girl, saad ni Eve, at ngumiti. Grabe, iba talaga ang dating ng babaeng ito. Ang tapang ng mukha niya, pero napakaganda para itong isang manika. Si Styles naman ay malamig na tingin lang ang binigay sa akin. Gusto ko sana humingi ng tulong sa inyo. Si Elias na aksidente siya, at yung suspect ay nakatakas pa. Tuloy-tuloy na sabi ko. Tumayo si Eve mula sa pagkakaupo sa hita ng asawa, at naglakad patungo sa akin. Hindi mo na kailangan pang humingi ng tulong sa amin. Dahil hawak namin ang suspect at ang mastermind. Ani nito. Hawak nila. Paano? So ibig sabihin sila ang may pasimuno, kung saan pinasok ang headquarters ng mga pulis. Alam na din pala nilang naaksidente si Elias. Let's go, may pupuntahan tayo. At hinawakan ako sa kamay, at lumabas ng kwarto. Naiwang nakaupo si Styles sa swivel chair. Naglakad kami sa mahabang pasilyo, at tumigil sa isang itim na pinto. Ipinihit niya ang serradura ng pinto, at pagbukas nito ay bumungad sa akin ang malawak na kwarto. Pero wala itong kagamit-gamit sa loob. Dim na kulay pula na ilaw ang nagsisilbing ilaw sa loob nito. Pagpasok namin sa loob, ay naagaw agad ng atensyon ko ang 2 taong nakaupo sa tagisang silya, at nakatali ang mga kamay at paa ng mga ito. Ang isa ay lalaki, habang ang isa ay babae. Teka, babae. Lumapit kami roon sa pwesto nila. Nagulat naman ako nang biglang batukan ni Eve ang lalaki at babae, dahil nakayuko ang mga ito, at may mga pirang sa mga mata nila. Mga walang hiya kayo, kapag nakawala ako rito ay sisiguraduhin ko na mananagot kayo. Sigaw ng babae. Kumunot ang noo ko, dahil parang pamilyar sa akin ang boses niya. Hindi ako pwedeng magkamali, si Trina ba ito? Agad kong hinawakan ang ulo niya, at hinhila ang pirang ng mata nito. Siya nga, anong ibig sabihin nito? Siya ang may pagkana ng lahat ng ito. Siya ang dahilan kung bakit nakarite, at walang malay si Elias. Annika, paanas na saad nito. Bruha ka talaga. Sambit ko at malakas ko siyang sinampal sa mukha. Bakit mo ito ginawa kay Elias? Alam mo bang hanggang ngayon, wala pa ring malay si Elias? Umiiyak na saad ko. Wala akong pakialam. Mas mabuti pa nga mawala na lang siya, kesa mapunta siya sa'yo. Hindi pwedeng masaya kayo, tapos ako sirang-sira. Akala ko makikipagbalikan siya sa akin, yun pala gagamitin niya lang ako para pagselosin ka. Para mapansin mo siya, mawala na sana siya, para hindi ka maging masaya. Sigaw niya kaya muli ko siyang sinampal. Napakamakasarili mo, Trina. Hindi ka na naawa kay Elias. Wala kang konsensya. Sa ginawa mo mawawalan pa ng ama ang anak ko. Napakasama mo. Sigaw ko at sinabunutan siya sa sobrang inis ko. Napakasama mo. Walang hiya ka, sa oras na may mangyaring hindi maganda kay Elias. Patawarin ako ng Diyos, masasaktan talaga kita. Enough. Awat sa akin ni Eve. Hinhila niya ako palayo kay Trina,
at siya naman ang lumapit dito. Hinhila niya ang buhok ng babae patingala. Tandaan mo ito babae, sa oras na hindi magising si Elias. Ihanda mo ang sarili mo, dahil ipapadala kita sa Iraq. Alam mo ba kung ano ang ginagawa ko sa mga babaeng katulad mo? Hindi mo magugustuhan, dahil mararanasan mo ang miserableng buhay. Matigas na turan ni Eve. Umalis kami sa kwarto, at si Trina ay sigaw ng sigaw sa loob. Hinatid niya ako sa bulwagan ng pinto ng mansiyon nila. Don't worry Annika, hindi makakawala sa mga kamay namin ang babaeng iyon. Hanggat hindi nagigising si Elias. Wika nito at nakipagbeso sa akin. Salamat Eve. Umalis kami sa mansyon ng Montenegro, at bumalik sa hospital. Naglalakad ako sa pasilyo ng hospital, nang mapansin ko na parang maraming nurse sa labas ng ICU, kung nasaan si Elias. May dalawang doktor din na pumasok doon. Halatang nagkakagulo ang mga tao. Anong nangyayari? Mabigat na hakbang ang ginawa ko, para mabilis makarating sa kwarto ni Elias. Sa pinto pa lang ay napakapit agad ako sa hamba nito. Time is death 7 p.m. Para akong malalagutan ng hininga sa aking narinig. No! Nagbagsakan ang butil ng akin luha, hindi ito maari. Tumakbo ako papunta sa hospital bed, nakatikip na ng kumot ang mukha ni Elias. Hindi ko na pinansin ang mga tao sa loob ng kwarto. Niyakap ko ang katawan niya, at doon humagulgol. No! Please gumising ka. Huwag mo akong iiwan. Si Leo hinahanap ka niya, maglalaro pa kayo ng anak mo, miss na miss ka na niya. Please sweetie hindi ko kayang mawala ka pa sa akin. Maawa ka gumising ka. Please sweetie gumising ka, sabi mo hindi mo na ako iiwan. Nangako ka kay nanay diba? Magsasama pa tayo ng matagal diba, magkakaanak pa tayo. Magkakaroon pa ng kapatid si Leo. Magsasama pa tayo hanggang pagtanda na tinyam mamamatay tayo ng sabay. Please sweetie wake up. Nagpapadyak na ako, bakit ganito kung kailan nagkaayos na kami, sa kanya pa ako iniwan. Bakit ganoon kinuha kaagad siya ng Diyos sa akin? Elias, bakit mo ako iniwan, mahal na mahal kita. Iyak lang ako ng iyak, nang biglang may humawak sa aking braso. Napatingin ako doon, si Edward kasama niya si Leah na halatang galing sa pag-iyak. Ma'am kaano-ano hunyo ang namatay? Tanong ng nurse. Boyfriend ko. Paanas na saad ko. Kita ko naman ang pagkagulat sa mukha ng nurse na lalaki. Paano mo naging boy? Hindi niya na naituloy ang sasabihin ng magsalita si Leah. Ate Annika hindi si kuya yan, kanina pa nailabas si kuya sa ICU. Bigla naman ako ginapang ng hiya. Napatingin ako sa mga taong nakapaligid sa akin. May 5 taong nakatayo sa kanang bahagi ng kama. Ang sama ng tingin nila sa akin, para akong kakainin ng buo, dahil sa masamang titig nila sa akin. Dahan-dahan kong iniangat ang kumot na nakatikip sa mukha ng lalaki. Napaatres ako, nang makita ang mukha ng isang matandang lalaki. Nakakahiya kung makangawa ako rito, para ako yung namatayan, inagawan ko pa ng moment ang pamilya ng matanda. Napayuko ako habang kagat-kagat ang pang-ibabang labi ko, pasensya na ho kayo. Akala ko ho kasi yung boyfriend ko. Saad ko at mabilis lumabas ng kwarto, kasabay si Leah at Edward. Nakakahiya, bulong ko sa aking sarili. Ma'am nagkabalikan na kayo ni boss. Manghang tanong ni Edward. Hindi pa, sagot ko sa kanya. Pero sabi mo kanina boyfriend mo si boss. Nabigla lang ako, nadala ako sa bug zone ng damdamin ko. Wika ko at bumaling kay Leah. Si Elias nasaan siya? Tanong ko kay Leah. Nagising na siya ate kanina, saktong pag-alis mo ay nagkamalay na rin siya. Nakangiting saad nito. Agad naman lumukso ang puso ko sa tuwa. Nasaan siya? Masayang sambit ko. Halika ate puntahan natin siya. Asal ni Leah at ginaya niya ako papunta sa isang kwarto. Pagpasok namin, ay agad akong sinalubong ng yakap ni Tita Althea. Gising na siya iha. Masayang bulong sa akin ni Tita Althea. Kumalas siya sa pagkakayakap sa akin, at lumingon sa hospital bed, kung saan nakahiga si Elias. Lumukso ang puso ko sa tuwa, dahil gising na nga ito. Bagamat may mga pasa at sugat pa rin siya sa mukha, ay medyo unti-unting gumagaling ang mga ito. Naglakad ako papalapit sa kanya, at hinawakan ang kamay niya nang makalapit ako. Elias, sweetie. Tawag ko sa kanya.
Matamang nakatitig lang siya sa akin, na parang may sinusuri sa mukha ko. Bahagyang kumunat ang noo nito, at dahan-daang binuka ang bibig nito. Sino ka? Para akong binagsakan ng milyon-milyong bomba, dahil sa sinabi niya. Hindi niya ba ako naalala? Pero hindi na mahalaga iyon, ang importante ay gising na siya. At nasa mabuti na siyang kalagayan. Okay lang kahit hindi mo ako naaalala, ang mahalaga ay gising ka na. Masayang masaya ako, naiiyak na litani ako, at marahang hinaplos ang pisngi niya. Nanatili lang siyang nakatitig sa akin. Yung mga titig niya, kung paano niya ako titigan noon. Yung nakakaakit niyang mapupungay na mga mata. Sobrang namiss ko ito. Sino ka? Bakit hindi ka mawala sa isipan at puso ko? Kumunat ang noo ko sa tinuran niya. Nakita ko nakangisi ang mapupulang labi nito. Kahit maaksidente ako, ay hindi ko hahayaan na mabura ka sa isipan at puso ko. At kung mabura ka man sa isipan ko, alam kong maalala ka ng puso ko. Hinawakan niya ang kamay ko at marahang pinisil. Mahal na mahal kita, Annika. Ikaw at si Leo ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Tumulo ang luha ko, at marahang hinampas ang braso niya. Ganyan na nga ang kalagayan mo, nakukuha mo pang magbiro. Akala ko talaga nakalimutan mo na ako. Umiiyak na sambit ko. Hindi mangyayari iyon, dahil ikaw ang nagpapaalala sa akin, kung gaano kasarap magmahal. Mahal na mahal kita, kaya hindi kita magagawang kalimutan, sweetie. Mahal na mahal din kita, Elias. At hinalikan siya sa labi nito. Kita ko ang pagkagulat sa mata. Tinugunan niya naman ang halik ko, kahit hindi pa masyadong maayos ang lagay ng lalaking ito. Ang galing talaga humulik. Ahem, nandito pa po kami. Saad ni Lea, tumawa naman si Tito at Tita. Humiwalay ako sa kanya, dahil sobrang nag-init ang buong mukha ko sa kahihiyan. Kapag gumaling talaga ako, yari ka sa akin. Marahang saad ni Elias at Commandant pa. Hinampas ko naman siya ng mahina sa dibdib niya, napangiwi naman siya. Sorry. Agad na sabi ko sa kanya. Ang pilyo mo kasi Ani ko at hinaplos-haplos ang dibdib niya. 4 na araw pa ang tinagal ni Elias sa hospital. At ngayong araw ang labas niya sa hospital, napagplanohan namin na doon muna kami ni Leo sa mansion nila magstay, para maalagaan ko din siya. Si Daddy muna pansamantala ang tatayong CEO, dahil nag-leave muna ako, gusto ko kasi alagaan ang lalaking mahal ko. Dahil hindi pa siya makalakad ng maayos, ay naka-wheelchair muna siya. Ako ang nagtutulak ng wheelchair niya, nasa lobby na kami ng hospital, sakto naman dumating ang kotse na sasakyan namin. Bumukas ito, bumungad sa amin ang nakangiti na si Ella. Kasama nito si Leo, siya kasi ang pinaayos ko ng mga gamit namin. Mabilis na bumaba sa sasakyan si Leo, kulang na lang ay liparin ng bata ang pagtakbo nito. Papalapit sa amin. Daddy ko, masiglang bati niya, at biglang dinambahan niya ito ng yakap. I missed you so much po. Saan ka po nanggaling? Bakit may mga sugat po kayo sa mukha? Makikita mo ang pag-aalala nito sa kanyang ama. I missed you too, son. Don't worry, big boy, I'm okay now. Ani nito at hinalikan sa noo ang anak. Pagkarating namin sa mansion nila Elias, ay tinuloy namin siya sa kwarto niya. Unang pasok ko pa lang sa kwarto niya, napakaganda at ang lawak, ang design nito ay lalaking-lalaki ang dating. Inihiga namin siya sa kama, katulong ko sa pag-alalay kay Elias ay si Edward. Boss, mukhang mapapabilis ang pag-recover mo nito, magandang binibini ang mag-aalaga sa'yo. Ani ni Edward. Pagkaalis ni Edward, ay tumabi ako sa kanya sa kama. Nagugutom ka ba? Anong gusto mong kainin? Tanong ko sa kanya. Gumuhit ang pilyong ngiti nito sa labi. Mukhang may naiisip naman itong kalukuhan. Pwede bang Nakangising saad nito. Kinurot ko nga siya sa tagiliran niya. Ikaw napaka-pilyo mo talaga. Litani ako. Namiss kita ng sobra, sweetie. Ani nito habang nakatitig sa aking mukha. I missed you too. Sagot ko para na akong hinihila ng mga titig niya. I missed your lips. Can I kiss? Hindi ko na siya pinatapos, ako na ang unang humulik sa kanyang labi, nahawaan na ako ng lalaking ito, nagiging pilya na rin yata ako. Ang simpleng halikan namin, ay nauwi sa malalim, mainit at mapusok na halik, pakiramdam ko ay para na akong nalulunod sa sarap ng halik niya sa akin.
Naramdaman ko ang isang palad niya, ay damapo sa aking baywang, at marahan niyang pinisil ito. Napahawak ang isang kamay ko sa batok niya. Mas lalo pang lumalim ang halikan namin. Feeling ko nga ay nasa kailaliman na kami ng dagat. Halos kapusin na rin ako ng hininga, isa man sa amin ay walang balak humiwalay. Miss na miss ko ang lalaking ito. Mama, Daddy, napamulat ako ng mata, at mabilis na humiwalay kay Elias. Ano po ang ginagawa niyo ni Daddy? Inosenteng tanong ni Leo. Habol ang aking paghinga na lumingon kay Leo, nakatayo ito sa pinto, bitbit ang isang laruan na robot. Sa likod niya ay kasama niya si Ella at Leia. Ay kaya naman pala hindi na lumabas, kasi ibang pag-aalaga ang ginagawa kay Kuya Elias. Nanunuksong sambit ni Ella, at tumingin kay Leia. Kuya awat muna hindi ka pa nga masyadong magaling, pero nagmamaneho ka na. May panunukso rin sa boses ni Leia. Ate Eka baka mabaldado lalo niyan si Kuya Elias. Siganda pa ni Ella. Napayuko na lang ako sa kahihiyan. Anak ng kalabaw nagtandem ang parehong makukulit. Ano po ang ginagawa nyo? Inosenteng tanong muli ni Leo. Naku Leo, ganyan gumawa ng baby, hindi ba't sabi mo na gusto mo magkaroon ng baby girl? Humingi ka sa mama at daddy mo. Nakangising sabi ni Ella sa pamangkin. Talaga po mama, daddy gusto ko po ng little sister. Masiglang sabi ng bata. Ella, masamang tingin ang pinuko ko kay Ella. Hoy, bruha ka wag mong tinuturuan ng kalokohan si Leo. Pisay ng tanging naging sagot ni Ella. Pagkatapos ko pakainin si Elias, ay kinumutan ko siya. Habang nakahiga siya ay hinihilot ko ang dalawang binti niya, sabi ng doktor ay makakatulong daw ito, para mabilis siya makalakad muli. Habang hinihilot ko siya, ay nakatitig lang siya sa akin, kaya naiilang tuloy ako. Elias pwede ba huwag mo ako titigan ng ganyan? Saway ko. Why? Masama bang titigan ng babaeng makakasama ko habang buhay? Sa oras na makalakad na ako, ay magpapakasal na tayo Anika. Hindi ako papayag na mawala ka pa sa akin o maaga ng iba. Hindi ako mawawala sa iyo Elias. Sayo lang ako, sayong sayo lang ang puso ko. Sagot ko sa kanya, at pinagpatuloy ang paghilot sa kanyang mga binti. Ilang minuto ang nakalipas, napansin ko nakatulog na pala siya. Tumayo ako sa pagkakaupo sa kama, at hinalikan siya sa kanyang pisngi. Lumabas muna ako ng kwarto, para sana hanapin si Leo, kung baka saan naman siya dinala ng lukurit niyang tita. Naglalakad ako sa pasilyo, saktong napadaan ako sa isang kwarto, bukas ang pinto nito. Umamin ka Leia, buntis ka ba? Malakas na sigaw ni Tito Dylan. Rinig ko ang hikbi ni Leia sa loob ng kwarto. Sumilip ako sa siwang ng pinto, nakita ko nakatayo si Tito, habang si Leia ay nakaupo sa kama, sapo ang namumulang pisngi nito. Katabi niya naman si Tita Althea, habang inaalaw siya. Bakit meron ka nito? Sabay taas ni Tito Dylan ng pregnancy test. Sabihin mo sino ang ama ng dinadala mo. Muling sigaw ni Tito, namumula na rin ang buong mukha nito sa galit. Dad, one night stand lang po ang nangyari sa pagitan naming dalawa. Nanginginig na saad ni Leia. One night stand? Leia, nagpabuntis ka sa hindi mo kilala, hindi ka namin pinalaki ng mommy mo para lang maging isang desgrasyada. Tell me, do you know him? Tito Dylan said, baka sa mukha nito ang labis na galit. Dad, kahit kilala ko siya, alam ko hindi niya rin ako pakakasalan. Sagot niya sa kanyang ama. At bakit hindi? Sino ba ang lalaking iyon? Muling sigaw ni Tito. Si Kuya Dom po, siya po ang nakabuntis sa akin. Nagpatikip ako ng aking bibig, dahil sa aking narinig, hindi ako makapaniwala si Dom. Dominic Saavedra, hindi ba't boyfriend mo si Ken Hill ang nakababatang kapatid niya? Ano na lang ang sasabihin ng mga magulang nila? Si Ken ang boyfriend mo, pero sa kuya kanya nagpabuntis. Halika pupuntahan natin ang lalaking yun. Dad, ayaw ko po. Hindi rin naman ako magpapakasal sa kanya, dahil hindi ko naman siya mahal. Sagot ni Leia habang umiiyak. God of heaven, hindi mo siya mahal pero nagpabuntis ka. Halika pupunta tayo sa mga Saavedra. Hinhila patayo ni Tito Dylan si Leia. Dylan, wag mo naman kaladkarin si Leia, baka mapano ang magiging apo natin. Nag-aalalang wika ng ginang. Agad naman ako naglakad paalis pabalik sa kwarto ni Elias.
Pagkapasok ko sa pinto, ay sumilip muli ako sa hallway. Kita ko ang pagkaladkad ni Tito Dylan sa anak na babae nito. May problema ba? Agad akong napatingin kay Elias, gising na pala ito at nakaupo sa kama, habang ang likod nito ay nakasandig sa headboard ng kama. Wala, sinisilip ko lang si Leo. Palusot ko at naupo sa gilid ng kama. Hinawakan ko ang kamay niya at hinalikan ito. Kinagabihan ay pinagluto ko ng pagkain si Elias, wala pa rin sila Tito. Hindi pa sila nakakabalik simula kaninang hapon. Pagkatapos ko magluto ng ulam, ay naglagay ako ng sabaw sa mangkok. Naglagay din ako ng adobong manok sa gilid ng kanin, nilagay ko ang pagkain sa isang tray, at dinala sa kwarto. Pagbukas ko ng pinto, ay nadatnan ko naglalaro sa sahig si Leo ng Lego niya, kasama si Mia ang yaya niya. Nilapag ko ang tray sa bedside table. Ang bango naman yan. Nakangiting sambit ni Elias. Sinubuan ko ng pagkain si Elias, habang ngumunguya ito, ay sa akin nakatuon ang mata nito. Ang sarap mo sweetie, feel yung saad nito. Pinanangkitan ko siya ng mata. Nakakahiya, nandito pa naman si Mia at Leo. Baka marinig siya ng bata, kung ano-ano ang lumalabas sa bibig nito. Ang sarap mo magluto. Ito naman masyadong seryoso, hindi pa nga tapos. Sabi niya at sabay ngiti. Linawin mo kasi. Natatawang saad ko. I love you. Saad niya at sabay dampi ng halik sa aking labi. I love you more. Magiliw na sagot ko. Agoy ka sweet kinakagat tuloy ako ng langgam ang tamis. Sige na nga Team Eleka na ako. Ayoko na sa dam ka. Pareho kami napatingin ni Elias kay Mia ang yaya ni Leo. Eleka, sabay tanong namin. Yes po, dapat kapag nagkaanak po kayo ng babae. Ay dapat Eleka, ang ipangalan nyo. Aniya, pwede, sabay sambit din namin ni Elias.